Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 664 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil ang Dynasty Martial Competition ngayon ay isang labanan sa pagitan ng mga batang henyo ng iba't ibang empires, ang Flair Clan ay hindi dumalo sa malawakang saklaw. Nang umalis si Alvin sa Flair Clan Estate, tanging sina Wilbur, Irish, at Elder Kung ang nasa tabi niya. Para naman kay Lola Suzy, nanatili siya sa loob ng estate at hindi sumama. Matapos manatili ng mahigit 10 araw sa estate ni Wilbur, nakuha ni Alvin ang isang tiyak na antas ng pangunawa sa sitwasyon sa estate na iyon, at alam niya na si Lola Suzy ay isang buhay na katulad ng isang manager. Ang mga gawain sa pagkain at sambahayan ay karaniwang pinangangasiwaan ni Lola Suzy. Uncle Flair, saan ginaganap ang Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty? Si Alvin na lumipad sa hangin ay tumingin kay Wilbur sa kanyang tabi at nagtanong. Ang Cage Battle Arena. Mabagal na nagsalita si Wilbur. Cage Battle Arena. Tumaas ang kilay ni Alvin, at bahagyang nagulat siya. Ang Dark Cloud Dynasty ay may Cage Battle Arena din. Gayun din. Napailing si Wilbur nang marinig niya si Alvin. Ang Dark Cloud Dynasty's Cage Battle Arena ay umiral na simula nang umiral ang Dark Cloud Dynasty. Masasabing ang kasaysayan ng Cage Battle Arena ay ang kasaysayan ng Dark Cloud Dynasty. Sa kasalukuyan, ang ilang empires, imperial kingdoms, at kingdoms sa ilalim ng Dark Cloud Dynasty ay mayroong cage battle arenas na itinatag sa kanilang imperial cities, at lahat sila ay kinopya mula sa Dark Cloud Dynasty. Tinapos ni Wilbur ang pagpapaliwanag sa isang hininga. Biglang naunawaan si Alvin. Nagtataka siya kanina kung bakit may cage battle arena ang Azure Forest Imperial Kingdom at itong Dark Cloud Dynasty ay may cage battle arena din talaga. Kaya lumabas na ang Cage Battle Arena ng Azure Forest Imperial Kingdom ay isang kopya. So sa ganitong paraan, ang Dark Cloud Dynasty's Cage Battle Arena ay malamang na sinusuportahan ng Imperial Family. Tanong ni Alvin. Sa ganang kanya, dahil ang Cage Battle Arena ay maaaring maipasa sa ganoong lawak, ito ay malamang na umaasa sa isang bondok na hindi natitinag, at ang bondok na iyon ay maaaring ang Imperial Family lamang. Eksakto. Sumagot si Wilbur, at kinumpirma niya ang hula ni Alvin. The Dark Cloud Dynasty's Cage Battle Arena. Ngayon, bahagyang inaasahan ito ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, sa isang tiyak na lawak, ang laki ng Azure Forest Imperial Kingdom's Cage Battle Arena ay nagulat kay Alvin noong mga nakaraang taon. Ang Cage Battle Arena ng Dark Cloud Dynasty ay walang alinlangan na magiging mas nakakagulat. Sa buong daan, nakita ni Alvin ang maraming tao na lumilipad din dito. Ang mga taong ito ay halatang darating para manood ng palabas. Di ba sabi mo kahapon hindi ka interesadong sumama kasi first phase pa lang ng Dynasty Martial Competition ngayon? Tumawa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dumaan sa gilid ni Alvin habang nakatingin sa kasama sa kanyang tabi. Dahil wala akong ibang gagawin, hindi masamang sumama sa palabas ng mga batang henyo ng iba't ibang imperyo, sabi ng huli. Today will surely not be as interesting as tomorrow. It's even to the extent that, malamang nawala kahit ilang 7th level void initiation stage ng mga batang henyo ngayon. Umiling ang una. Siyempre. Itong unang yugto ng Dynasty Martial Competition ay warm-up lang, at bukas na magsisimula ang kawili-wiling palabas, sabi ng huli. Nakarinig si Alvin ng maraming katulad na talakayan sa buong daan. Kuya Darfield. Ngumiti si Elder Kung at tumingin kay Alvin at dahan-daang nagsalita. Kung hindi dahil sa pagsali mo sa Dynasty Martial Competition ngayon, baka hindi kami sumama sa kasiyahan sa Cage Battle Arena ngayon ni The Eldest Master, The Young Miss, at ako. Tumango si Alvin. Ito ay isang bagay na hindi nakakagulat sa kanya. Sino sina Wilbur at Elder Kung? Ang Dynasty Martial Competition ng isang grupo lamang ng mga batang henyo mula sa empires ay hindi nakuha ang kanilang atensyon. Para naman kay Irish, sa lahat ng mga batang henyo ng iba't ibang empires, marahil ay kakaunti lang ang mga tao na maihahambing sa kanyang cultivation, at natural na hindi siya magiging interesado sa Dynasty Martial Competition ngayon. Nakarating na kami.
Hindi nagtagal, ang boses ni Elder Kong ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Samantala, napansin ni Alvin na ang isang napakaluwang na field ay lumitaw sa malayo, at ito ay higit sa 2 beses ang laki ng cage battle arena sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sapat lang na ito ay katulad din ng isang napakalaking hola na bumabalot sa bukid, at ito ay naging sanhi ng pagkatakot ng isa sa kanyang nakikita. Ito ang cage battle arena ng Dark Cloud Dynasty. Napaisip si Alvin sa kanyang puso, at ang kanyang tingin ay lumipat mula sa arena patungo sa paligid. Samantala, napagtanto ni Alvin na ang pinakakilalang tampok ng Dark Cloud Dynasty's Cage Battle Arena ay hindi ang napakaluwang na field, ngunit ang nakapalibot na lugar na pinagmamasdan. Kung titingnan mula sa malayo, ang nakapalibot na lugar na pinagmamasdan ay nahahati sa 3 antas. Ang pinakamababang antas ay tulad ng spectating area sa Cage Battle Arena ng Azure Forest Imperial Kingdom, at ito ay tulad ng upuan sa mga sinehan ng Earth sa kanyang nakaraang buhay. Siyempre, ang upuan sa mga sinehan ay nakaharap sa isang direksyon, samantalang, ang lugar na nanunood dito ay nakapalibot sa buong Cage Battle Arena. Sa kasalukuyan, ang nakapalibot na lugar na pinagmamasdan ay halos mapuno na ng mga tao, at kapag tumingin sa malayo, ito ay tila isang makakapal na patch ng itim. Ang daming tao. Nagulat si Alvin dahil hindi niya akalain na ang unang yugto ng Dynasty Martial Competition ay makakapag-drawing ng napakaraming tao. Sa mga gilid ng Cage Battle Arena ay nakatayo ang maraming napakalalaking halijing bato. Itinaas ng mga batong halijing ito ang 9 na lugar na nanunood na lumutang sa himpapawid. Ang mga upuan sa mga lugar na ito ay medyo kakaunti, at maraming upuan ang walang laman. Ang mga upuang ito ay may mas mataas na klase, at ginawa ang mga ito gamit ang first-rate na balat ng hayop. Dagdag pa rito, sa gilid ng mga lugar na ito na nanunood ay maraming nakabaluti na mga sundalo na nakatayo sa paligid na parang maraming Diyos ng depensa. Sa di nagtagal, nakita ni Alvin ang ilang grupo ng mga tao na kumikislap sa kalangitan sa isang mabigat na hanay, at sa huli, naghiwalay sila at bumaba sa mga nanunood na lugar na lumulutang sa himpapawid. Sandro. Matalim ang mga mata ni Alvin at nakilala ang taong nangunguna sa isa sa mga grupo ng mga tao. Ito ay tiyak na ang Sandro ng Darkstone Empire. Sa likod ni Sandro, ang 2 matanda ay sumusunod sa kanya na parang anino, at ang isa pang 9 na binata ay sumunod sa likod ng matatandang lalaki. Ang mga taong ito ay hindi pamilyar kay Alvin dahil sila ang grupo ng mga tao na kasama niya sa Dark Cloud Dynasty. Kasunod nito, nakita ni Alvin na pagkatapos ipahiwatig ni Sandro ang kanyang katayuan sa mga sundalo, dinala niya ang 11 tao sa likuran niya upang maupo sa isang sulok ng lugar na pinagmamasdan at sinakop ang lugar na iyon. Ang mga spectating area na ito ay nabibilang sa second-class spectating area. Tumayo si Elder Kong sa tabi ni Alvin at nagpaliwanag kay Alvin. Sa panahon ng Dynasty Martial Competition sa pagkakataong ito, ang mga kinatawan ng iba't ibang imperyo at ang mga batang henyo na kanilang dinala ay uupo sa mga second-class spectating area na ito. Bukod doon, ang mga kinatawan at mga batang henyo na dinala ng mga ordinaryong kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty ay uupo rin dito. Second-class spectating area. Tumango si Alvin at medyo emosyonal na bumaantong hininga sa kanyang puso. Sa mundong ito, ang lahat ay nahahati ayon sa grado, at ang malakas ay laging sumasakop sa pinakamahusay na mga bagay. Sa ganitong paraan, iyan ang first-class spectating area. Lumipat ang tingin ni Alvin sa mga halijing bato na bumubulusok sa kalangitan at tumingin sa mga nanunood na lugar na mas mataas pa. Ang mga lugar na nanunood dito ay katulad na nahahati sa 9, ngunit ang mga upuan sa bawat solong lugar na nanunood ay napakakaunti, na binubuo lamang ng isang hanay. Walang alinlangang mas maluho ang upuan sa lugar na ito sa panunood, at nang ikumpara ang upuan sa second-class spectating area sa sitting sa first-class spectating area, para lang itong isang lugar kung saan nakaupo ang mga pulubi. Eksakto, ito ang first-class spectating area. Tumango si Kuya Kong. Karaniwang pagsasalita, ang first-class spectating area na ito ay isang lugar kung saan ang mga nakatataas lamang ng Imperial Family, ang aming Flare Clan, ang Zhang Clan, at ang Yale Clan ang makakapag-upo sa iba. Siyempre,
Ang mga eksperto sa Dark Cloud Dynasty ay napakaraming tulad ng mga ulap, at ang ilang makapangyarihang independenteng martial artist at mga buhay na may mga espesyal na katayuan, tulad ng Grade 4 Weapons Craftsman, Grade 4 Alchemist, at mataas na Grade Inscription Masters ay nagagawa ring dalhin ang iba pa doon. Mabagal na nagsalita si Elder Kong. Tumango si Alvin. Tara na. Tinawag ni Wilbur si Alvin at ang iba pa bago lumipad at tumungo sa first-class spectating area sa isang kisap mata. Kasabay nito, ang kanilang mga figure ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sino sila? Aakyat talaga sila sa first-class spectating area. Ang ilan sa mga martial artists na nakaupo sa third-class spectating area ay hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Parang hindi pamilyar ang mga mukha nila. Hindi ko sila kilala. Nagpatuloy ang isa pang tao. Alvin. Sa second-class spectating area, lahat ng 12 tao mula sa Darkstone Empire kasama si Sandro ay sa wakas ay napansin si Alvin. Hindi ko talaga akalain na may mga kakilala pa si Alvin sa Dark Cloud Dynasty. Bukod dito, ang mga pagkakakilanlan ng mga taong iyon ay halatang pambihira, lalo na iyong lalaking nasa gitnang may edad na nakasuot ng pulang damit. Kasabay ng pagkagulat ni Lizardo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. The instant he saw the red-robed middle-aged man, hindi napigilan ng kanyang puso na manginig, at para bang isang mabagsik na halimaw ang lalaking nasa middle-aged na nakasuot ng pulang damit. Itong pakiramdam. Naramdaman ko lang kapag kaharap si Master at Martial Uncle Saber. Nagulat si Lizardo sa kanyang puso. Mayroon talagang isang pag-iral na maihahambing kay Master at Martial Uncle Saber sa Dark Cloud Dynasty. Hindi nakakagulat na ang improvement ni Alvin ay napakabilis sa lahat ng paraan. Kaya pala nakilala niya ang isang ekspertong tulad nito. Ngayon, naisip ni Lizardo na eksaktong dahil sa pagkuha ng tulong ng mga eksperto na ito kaya nataglay ni Alvin ang kanyang nakakagulat na paglilinang. Kung alam ni Alvin ang kasalukuyang iniisip ni Lizardo, tiyak na hindi siya makapagsalita. Sa karamihan, tinulungan siya ni Wilbur na maunawaan ang wind concept ilang araw na ang nakalipas, at bukod dito, hindi na nagbigay ng karagdagang tulong si Wilbur sa kanyang cultivation. Si Scott at ang iba pang mga batang henyo ay nagulat din. Sumunod si Alvin sa likod ni Wilbur at bumaba sa isa sa mga first-class na lugar na nanunood. Sa ilang sandali, ang isang nakabaluti na sundalo na nakatayo sa lugar na ito ay magalang na yumuko kina Wilbur at Elder Kong. Lord Wilbur, Elder Kong. Malinaw na nakita ni Alvin ang reaksyon ng sundalo kanina. Matapos niyang makita si Wilbur, ang mga mata ng sundalo ay malinaw na nagsiwalat ng bahagyang nalilitong ekspresyon. Ngunit nang makita niya si Elder Kong parang bigla siyang naliwanagan at hindi lang niya nakilala si Elder Kong, nahulaan pa niya ang pagkakakilanlan ni Wilbur. Bahagyang tumango si Wilbur, at pagkatapos ay dinala si Alvin para maupo sa gilid. Sa kasalukuyan, sa siyam na first-class spectating area, tanging ang spectating area kasama ang grupo ni Alvin ang inookupahan. Tito Flair, pupunta muna ako. Ipinaalam ni Alvin si Wilbur at nilayon niyang sumama kay Kung Yong at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang lumahok sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition ngayon, at hindi niya nagawang maging isang manunood lamang tulad ng grupo ng tatlo ni Wilbur. Sige, hihilingin ko kay Elder kung nalagyan ka pa ng Origin Stones. Ngumiti si Wilbur. Origin Stones. Natigilan si Alvin. Kasunod nito, sa pamamagitan ng paliwanag ni Elder Kong, nalaman ni Alvin na ang taya na itinatag para sa first-class spectating area ay hindi ginto at pilak, ngunit Origin Stones. Siyempre, ito ay mababang grado na Origin Stones. 665. Uncle Flair, may limitasyon ba ang pagtaya sa cage battle arena na ito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Hindi. Umiling si Wilbur, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka. Hindi kaya tinatanong mo ito dahil gusto mo ring tumaya. Ngunit ang isang taya ng ginto at pilak ay kailangang gawin sa dalawa pang lugar na nanunood sa ibaba. Hindi. Hindi ako tumataya sa ginto at pilak. Umiling si Alvin, at pagkatapos ay nag-isip siya saglit bago niya itinaas ang kanyang kamay at isang tumpok ng mababang grade Origin Stones ang lumitaw sa kanyang kamay. Ilang libong mababang grado na Origin Stones ang pinanghawakan ni Alvin ng ganito gamit ang kanyang Origin Energy.
Hindi naman sa gusto niyang gawin ito, ngunit talagang napakaraming origin stones iyon, at kung hindi niya gagamitin ang kanyang origin energy para suportahan ang mga ito, hindi niya mahawakan ang lahat ng iyon kahit na iunat pa niya ang kanyang dalawang kamay. Sa ilang sandali, natigilan sina Wilbur, Elder Kung, at Irish habang nakatingin sila sa origin stone sa kamay ni Alvin. Irish, mayroong 5,000 low-grade origin stones dito. Tulungan mo akong ilagay ang mga ito sa aking sarili. Bahagyang ngumiti si Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, ang 5,000 mababang grado na origin stones ay lumipad patungo kay Irish at lumutang sa kanyang harapan. Oo, Kuya Darfield. Nakabawi si Irish mula sa kanyang pagkabigla at inilagay ang lahat ng origin stone sa kanyang spatial ring. Hindi pamilyar sa kanya ang low-grade origin stones. Ngunit kahit na mayroon siyang hindi hihigit sa ilang 10 ng mababang grado na origin stone sa kanyang mga posisyon. Naniniwala siya na kahit na ang kanyang ama, hindi niya magagawang kumuha ng napakaraming mababang grado na origin stone sa isang pagkakataon. Pantay-pantay nating ibabahagi ang mga kita. Ngumiti si Alvin. Kuya Darfield, hindi ko matatanggap. Kahit gaano pa kalaki ang kita, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Umiling si Irish at ayaw niyang samantalahin si Alvin. Nang makita niyang nagpapatuloy si Irish, hindi itinuloy ni Alvin ang panghihikayat sa kanya. Sa anumang kaso, pinatayo ni Irish si Wilbur sa likuran niya, kaya malamang na wala siyang kakulangan sa mababang grado na origin stones. Sa Dark Cloud Dynasty, kahit na ang mid-grade at high-grade na mga Spirit Stone ay bihirang makita, ngunit ang mga low-grade na Spirit Stone ay marami. Pagkatapos ng lahat, kontrolado ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ang isang mababang grado na ugat ng Origin Stone. Siyempre, ang pag-iingat sa Orvane na ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang Imperial Family, at kailangan pa rin itong umasa sa tulong ng mga makapangyarihang kapangyarihan tulad ng Flare Clan, Zhang Clan, at Yale Clan. Kaya sa tuwing may minahan ng Origin Stone na mababa ang grado, bukod sa ang Imperial Family ay nakakakuha ng malaking bahagi, ang iba pang mga kapangyarihan tulad ng Flare Clan ay makakakuha ng isang bahagi. Ang halaga na nakuha ng Flare Clan ay mas mababa lamang sa Imperial Family. Bilang pinakamatandang guro ng Flare Clan, isang pag-iral na may pambihirang lakas, si Wilbur ay natural na walang kakulangan sa mababang grado na Origin Stones. Hindi mo naman iisipin na ipaalam sa mga nakatataas mo, diba? Biglang tumaas ang mga kilay ni Alvin, at tumingin siya sa kalapit na armor soldier at nagsalita sa mahinang boses. Sa kasalukuyan, ang sundalo ay nagbabalak na umalis. Malinaw, balak niyang lihim na ihatid ang impormasyon at hilingin sa kanila na bawasan ang rate ng pagbabayad para sa pagkapanalo ni Alvin. Samantala, nag-react si Elder Kung dito, at malamig siyang tumingin sa sundalo at ngumisi. If you dare make another move, papatayin kita. Ang mga salita ni Elder Kung ay naging sanhi ng paninigas ng katawan ng mga sundalo, at ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang maliit na trick. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na sa katayuan ng matandang ito sa Dark Cloud Dynasty, ang pagpatay sa kanya ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Alvin, kahit ako ay hindi ako nagdadala ng napakaraming Origin Stones. Saan mo ito nakuha? Tumingin si Wilbur kay Alvin at bahagyang nagtataka. Ang pag-withdraw ni Alvin ng 5,000 low-grade Origin Stone sa isang pagkakataon ay nagulat din sa kanya. Marami. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang Wilbur. Nagtataka siya na kung alam ni Wilbur na bukod sa ilang libong mababang grade Origin Stones, mayroon ding ilang 10 ng mid-grade Origin Stones at isang mataas na grade Origin Stone sa kanyang spatial ring sa sandaling ito, ano kaya ang magiging ekspresyon ni Wilbur? Siyempre, wala siyang planong sabihin kay Wilbur. Uncle Flare, naglibot-libot ako sa paligid noong una akong dumating sa Dark Cloud Dynasty. Maya-maya, nakakita ako ng isang tagong kuweba sa isang liblib na tagaytay ng bundok. Nagsalita si Alvin ng random at gumawa ng kakaibang karanasan. Noong oras na iyon, napansin ko ang isang kalansay at isang spatial ring sa loob ng kuwebang iyon. Ang mga Origin Stones na iyon ay mula sa spatial ring na iyon. Kuya Darfield, ang swerte mo talaga. Nagsalita si Irish nang may pagtataka. Oo,
Ang hindi inaasahang pagkikita na tulad nito ay hindi isang bagay na maaaring pagkakataon ng sinuman. Si Brother Darfield ay isang taong may swerte gaya ng inaasahan. Sa lahat ng mga taon na iyon, natagpuan mo ang tirahan sa ilalim ng dagat. Ngayon, nakatagpo mo ang mga labi ng isang hinalinhan na may hindi pangkaraniwang background. Napabuntong hininga si Kuya Kong. Sa ganang kanya, ang isang tao na nagtataglay ng 5,000 mababang grado na origin stone sa kanyang spatial ring ay tiyak na may kakaibang background. Oo, hindi masama ang swerte mo. Malalim na sumulyap si Wilbur kay Alvin, at naging sanhi ito ng bahagyang takot kay Alvin na malaman ito. Naunawaan niya na hindi masyadong naniniwala si Wilbur sa sinabi niya. Irish, sasama ako kay Sandro at sa iba pa. Matapos ipaalam kay Irish, lumipad palabas si Alvin at tumungo sa second-class spectating area at matatag na bumaba sa nanunood na lugar kung saan naroon si Sandro at ang iba pa, at bumaba siya sa harap ng upuan ni Sandro at ng isa pa. Samantala, maraming tingin ang bumaba kay Alvin. Ang binatang ito ay halatang bumaba mula sa first-class spectating area. Sino ba talaga siya? Mukhang isa siyang taga-imperyo sa ilalim ng ating Dark Cloud Dynasty. Pero, parang nakaakyat na siya sa first-class spectating area kanina. Mukhang kakilala niya ang isang distinguished figure ng ating Dark Cloud Dynasty. Malamang ganon. Ang karamihan ng mga manunood sa third-class spectating area ay masiglang nag-usap, samantalang, sa iba pang second-class na mga lugar na nanunood, ang mga batang henyo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang empires ay tumingin kay Alvin na may pagtataka na mga titig ngayon. Kailan nagkaroon ng ganong figure ang Darkstone Empire? Talagang nauugnay siya sa isang kilalang figure ng Dark Cloud Dynasty. Kung matatalo ko siya, hindi ba't isang malaking karangalan? Talagang gagawin ko siyang stepping stone. Sa sandaling ito, ang mga batang henyo ng iba't ibang imperyo ay tumingin kay Alvin na parang mga mangangaso na nakatingin sa kanilang biktima, at parang wala silang ibang hinangad kundi ang pumasok sa arena at talunin si Alvin. Sandro. Pagkatapos niyang bumaba, bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati si Sandro. Alvin, halika, maupo ka rito. Iminuwestre ni Sandro si Alvin na umupo sa tabi niya. Sa kasalukuyan, sa gitna ng grupo ng mga tao mula sa Darkstone Empire, si Sandro ay nakaupong mag-isa sa harapan. Sa halip ay umupo ang dalawang matandang lalaki sa hanay sa likuran niya, samantalang ang hanay sa likod ng dalawang matandang lalaki ay kung saan nakaupo si Lizardo at ang iba pang mga batang henyo ng Darkstone Empire. Uupo ako sa tabi ni Lizardo. Ngumiti si Alvin kay Sandro at lumabas upang bumaba sa bakanting upuan sa tabi ni Lizardo. Hindi nagpatuloy si Sandro nang makita niya ito. Pagkatapos niyang maupo sa tabi ni Lizardo, hindi napigilan ng espiritual na lakas ni Alvin na magunat at bumalot kay Lizardo, at mabilis niyang na-detect ang cultivation ni Lizardo. 8th level ng Void Initiation Stage. Gaya ng inaasahan. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, at hindi siya nagulat dito. Noong isang araw, na-detect niya na ang cultivation ni Logan ay umabot na sa ikapitong level ng Void Initiation Stage, kaya nahulaan niya na ang cultivation ni Lizardo ay dapat na umunlad muli. Ngayon ay tila tama ang kanyang hula. Lizardo, kumusta ang pagkakaintindi mo sa sword concept? Matapos niyang makita ang pagtatanim ni Lizardo, hindi napigilan ni Alvin na magtanong. Hindi mo ba alam kung kailan ko nalaban? Mahiwagang ngumiti si Lizardo. Umiling si Alvin at ngumiti. Pinipigilan ba talaga ako ni Lizardo na hulaan? Ngunit nang maisip niya kung paano niya nagustuhan na panatilihing hulaan din ng mga tao, hindi niya maiwasang mapailang. Hindi kaya ito ay retribution? Kasunod nito, ang tingin ni Alvin ay nagsimulang dumaan sa maraming second-class na lugar na nanunood, kabilang ang ating Darkstone Empire, may kabuoang 17 empires na dumating. Ngunit tila hindi lahat ng mga ito ay dumating. Sa di sinasadya, nakita ni Alvin ang marami pang tao na dumarating sa second-class spectating area. Kasabay ng paglipas ng panahon, mabilis na nagtipon ang mga tao ng 31 empires. Samantala, ang mga taong dumating ay paunti-unti ng paunti. Nagtataka ako kung gaano karaming mga empire ang nasa kabuuan sa loob ng dinastiyang Dark Cloud. Bulong ni Alvin sa sarili.
May kabuuang 36 na imperyo sa Dark Cloud Dynasty. Narinig ni Lizardo ang pag-ungol ni Alvin at bahagyang ngumiti habang nagsasalita. Lizardo, alam mo pa ba ito? Nagtataka si Alvin. Napangiti si Lizardo. Hindi ko lang sila kilala, halos lahat sila napuntahan ko na. Si Alvin ay namangha dahil hindi niya akalain na minsang napunta si Lizardo sa napakaraming lugar. Ipagpalagay ko na ang master ni Lizardo ang nagdala sa kanya sa mga lugar na ito. Ngayon ay lalong naging interesado si Alvin sa amo ni Lizardo. Lizardo, dumating ba ang iyong amo ngayon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Ngayon ay ang Dynasty Martial Competition at si Lizardo ay lalahok upang makipagkumpetensya para sa kwalifikasyon na lumahok sa ikalawang yugto ng Dynasty Martial Competition. Hindi. Umiling si Lizardo. Tama. Ngumiti si Alvin. Unang yugto pa lamang ito ng Dynasty Martial Competition ngayon, at ito ang magpapasya sa 30 pinakamalakas na kabataang henyo ng iba't ibang imperyo. Sa lakas mo ngayon, inaakala kong nasa bag ito. Alam ng iyong Panginoon ang kinalabasan, kaya hindi ka takataka na hindi siya darating. Napatingin si Lizardo kay Alvin nang may pagtataka. Hindi niya akalain na si Alvin ay sobrang kumpiyansa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ibinunyag sa publiko ang kanyang kasalukuyang paglilinang, at siya lamang at ang kanyang amo ang nakakaalam nito. Hindi. Umiling si Lizardo. Hindi lang si Master ang hindi darating ngayon, kahit na dumaan ako sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition at makuha ang kwalifikasyon para lumahok sa ikalawang yugto bukas, hindi pa rin darating si Master. Hindi rin siya papasok bukas. Sa pagkakataong ito, si Alvin ang ganap na natulala. Hindi kaya interesado ang master ni Lizardo sa Dynasty Martial Competition at maging sa Martial Competition ng 10 Dynasties. O marahil, pakiramdam niya ay tiyak na makukuha ni Lizardo ang kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Kaya hindi na kailangang sumama. Habang iniisip niya ito, masigurado si Alvin tungkol dito. Alvin, huwag muna nating pag-usapan ang aking guro. Kanina, mukhang hindi simple ang taong nagdala sa iyo sa first-class spectating area. Sinulyapan ni Lizardo si Alvin at nagtanong ng may malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Siya ay. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, ngunit gaano man katangi tangi, natatakot ako na hindi siya may kumpara sa Panginoon mo na iyon. Kung tutuusin, ang iyong Panginoon ay isang pag-iral mula sa mga banyagang lupain. Ang mga salitang banyagang lupa ay nagtataglay ng isang ganap na puwersang nagpapapigil sa iba't ibang dinastiya. Hindi kailanman naisip ni Lizardo na sa isang kisap mata, binaliktad ni Alvin ang paksa, at walang magawa siyang umiling at hindi na nagtanong pa. Kung hindi, hindi niya alam kung saan pupulutin ni Alvin ang paksa. 66. Kasabay ng paglipas ng panahon, sunod-sunod na dumating ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 36 na empires na kinabibilangan ng Darkstone Empire. Ilang sandali, dumaloy ang mga tao sa second-class spectating area ng Cage Battle Arena, at napuno ito ng mga tao. Naroon pa nga ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 3 pang imperyo sa gilid ng pinapanood na lugar kung saan nakaupo si Alvin at ang grupo ng mga tao mula sa Darkstone Empire. Sandro. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Naging maayos ka na ba? Ang kinatawan ng isang imperyo na kakadala lang sa kanyang grupo ay umupo malapit kay Sandro at nagkusa na batiin siya. Ito ay isang matandang lalaki sa kulay abong damit na mukhang luma at nanginginig, ang kanyang pares ng maputik na mga mata ay walang ekspresyon, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng hindi maarak na aura. Senior Lane. Bahagyang ngumiti si Sandro tumingin siya sa matanda na nakasuot ng kulay abo. Naging maayos ako. Talagang hindi ko naisip na pinamumunuan mo ang pangkat ng Holdwin Empire sa oras na ito. Ang mga matatanda ay kailangang lumabas ng mas madalas. Nakangiting sagot ng matandang nagngangalang Lane. Kasunod nito, dumaan ang tingin ng matanda sa 10 kabataang henyo ng Darkstone Empire, at habang sinusuri niya ang bawat isa sa kanila, tila may isang piraso ng maliwanag na liwanag sa kaibuturan ng kanyang maputik na tingin. Ito ay isang bagay na malinaw na nakita ni Alvin.
Sandro, narinig ko na ang number 1 young genius ng iyong Darkstone Empire ay tinatawag na Scott. I wonder kung alin siya. Curious na tanong ng matanda. Scott, ito si Senior Lane, at siya ay nasa tuktok sa gitna ng 5 dakilang iginagalang na matatanda ng Holdwin Empire. Lumingon si Sandro para tingnan si Scott sa ikatlong hanay nang marinig niya ito. Senior Lane. Tumingin si Scott sa matanda at bahagyang tumango bilang pagbati. Not bad, talented talaga siyang tao. Puri ng matanda. Number 1 young expert ng Darkstone Empire. As far as I'm concerned, lahat ng ito ay naging past tense na. Isang malamig na ungol ang bumasag sa payapang kapaligiran sa pinangyarihan. Ilang sandali, lahat ng nakarinig nito kasama na si Alvin ay tumitingin sa pinanggalingan ng boses. Sa lugar na iyon ay nakaupo ang isang binata na may malamig na ekspresyon. Logan. Sa isang sulyap lang, nakilala ni Alvin ang binatang ito na tiyak na si Logan, na matagal na niyang kilala. Si Logan ay mula sa Azure Forest Imperial Kingdom tulad niya. Naalala pa niya na noong unang beses niyang nakilala si Logan sa lahat ng mga taon na iyon, ito ay sa martial competition ng 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Noong panahong iyon, si Logan ay isang taong sakop ng karangalan at kaluwalhatian na ibinigay sa kanya ng napakaraming tao. Sa panahon ng martial competition ng 5 dakilang sekta noong mga nakaraang taon, sa gitna ng 5 dakilang young masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, tanging si Logan, ang Saber Young Master, ang lumahok. Sa oras na iyon, halos lahat ay nadama na si Logan ay makakakuha ng karangalan bilang numero 1 sa martial competition. Sa kasamaang palad, ang kinalabasan ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Si Alvin ay parang isang itim na kabayo na tinalo si Logan at nakuha ang karangalan ng numero 1 at lubos na nagpababa sa katanyagan ni Logan. Masasabing noong panahong iyon, natapakan ni Alvin ang Logan para sumikat sa Azure Forest Imperial Kingdom. Logan, 1 taon na ang nakalipas, wala kang lakas ng loob na makipaglaban sa akin. Sa tingin mo ba ay matatalo mo na ako ngayon? Bahagyang lumungkot ang mukha ni Scott, at ang kanyang mga mata ay namumula ng kumikinang habang pinalabas niya ang isang mabangis na tingin na dahan-daang bumaba kay Logan. Wala kang mga kwalipikasyon para labanan ako ngayon. Tumingin si Logan kay Scott at umiling. Sa kasalukuyan, sa mga batang henyo ng Darkstone Empire, tanging sina Alvin at Lizardo lang ang may mga kwalipikasyon para maging kalaban ko. Hindi ka sapat. Walang habas na tinatapakan ng kanyang mga salita ang dignidad ni Scott. Nililigawan mo si kamatayan. Biglang tumayo si Scott, ang kanyang mga balahibo ay tumindig sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula ng pulang-pulang kulay habang siya ay nakatitig ng diretso kay Logan, at ang boses na kanyang ipinalabas ay malamig sa sukdulan. Sinabi ko na dati. Wala kang qualifications. Umiling si Logan. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya kailanman sineseryoso si Scott, at talagang hindi niya sineseryoso si Scott. Marahil ay hindi siya katapat ni Scott noong 1 taon. Ngunit ngayon, sa tulong ng kanyang kakilakilabot na amo, ang kanyang paglilinang ay dumanas ng napakalaking pagbabago kung ihahambing sa 1 taon bago. Katulad ng sinabi niya, sa grupo ng mga batang henyo sa Darkstone Empire ngayon, si Alvin at Lizardo lang ang sineseryoso niya. Mamatay. Sa wakas, hindi napigilan ni Scott ang kanyang sarili, at sumigaw siya ng malakas habang sumusugod kay Logan na para bang nag-transform siya bilang isang mabangis na hayop na bumuka ang dagwang bibig nito na may balak na lunukan ng direkta si Logan. Kasabay nito, kasama ang origin energy sa katawan ni Scott na tumataas, 7 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang unti-unting namuo sa itaas niya. Nang ang mga hibla ng kulay violet na enerhiya na naglalaman ng maraming kidlat na tumatama sa loob nito ay lumitaw sa loob ng kanyang origin energy, 1 pang 5 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Scott. Ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Ika-5 antas ng konsepto ng kidlat. Ito ang kasalukuyang lakas ni Scott. Swoosh!
Si Scott ay tumama gamit ang kanyang kamao, ang kanyang origin energy at lightning concept na sinusundan ang kanyang kamao na parang anino at nagbunga ng isang alon ng umaalog na alon ng daloy ng hangin na humihip sa mga damit ni Alvin at ng iba pa hanggang sa pumuputok sa hangin. Ang suntok na ito na nagdadala ng lakas ng kidlat ay sumipol tulad ng isang shooting star na dumaan sa abot tanaw at mabangis na dumurog patungo sa Logan. Ignorante tanga. Nang harapin ang suntok ni Scott na papalapit ng may pananakot, si Logan ay may panghahamak pa rin sa kanyang mukha. Biglang kumilos si Logan. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang kanyang palad ay bumuo ng isang sable, at ang origin energy ay nagngangalit at namumulaklak sa ibabaw ng kanyang kamao. Sa sandaling ito, bukod kina Alvin at Lizardo na nakapagpapanatili pa rin ng kanilang kalmado, lahat ng naruroon ay nakatitig ng dilat ang mga mata, at hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang nasa harapan nila. Langit! Ano ang nakita ko? Sa sandaling ito, may nakakagulat na 10 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Logan. Ginagamit lang ang origin energy para kumuha ng enerhiya ng langit at lupa para bumuo ng 10 sinaunang may sungay na dragon silhouette. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Hindi napigilan ni Sandro na mapasigaw sa gulat. Hindi niya akalain na sa gitna ng grupo ng mga batang henyo na dinala niya, si Logan, na sa una ay naranggol lamang bilang above average ay talagang makakaranas ng napakalaking pagbabago sa kanyang cultivation pagkalipas ng 1 taon. Nabalot din ng gulat ang mga ekspresyon ng iba. Ang unang pagkabigla ay halos hamupa ng ang pangalawang rosas. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang saber na nabuo mula sa kanyang palad ay sumipol upang harangin ang hampas ng kamao ni Scott na papalapit ng may pananakot. Nasa kalahati pa lang ang sable na nabuo mula sa kanyang palad sa target nito nang ito ay sumabog na may matalas at mapang-akit na aura. Sa kalangitan, isa pang 7 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay nag-condensed sa anyo. Ikapitong antas ng saber concept. Tumaas ang mga kilay ni Sandro, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Ano nga ba ang nakatagpo nitong Logan noong nakaraang taon? Ngayon, halos natitiyak ni Sandro na noong nakaraang taon, tiyak na nakatagpo si Logan, at isa pa nga itong nakakabigla na hindi inaasahang pagkikita na bihirang mangyari. Anong biro? Kung hindi dahil sa isang nakagigimbal na hindi inaasahang pagtatagpo, ang isang taong katamtaman 1 taon na ang nakalipas ay makakapagpakita ng lakas na ikinagulat ng lahat. Bumaba ang atake ni Logan habang dala ang lakas ng 17 sinaunang may sungay na dragon. Kung ikukumpara sa lakas ni Scott ng 12 sinaunang may sungay na dragon, mas malakas ito ng 5 sinaunang may sungay na dragon. Ang lakas ng 2 taong ito ay lubos na hindi sa parehong antas. Nang makita niya ang 17 sinaunang may sungay na dragon silhouette sa kalangitan sa itaas ng Logan, ang ekspresyon ni Scott ay namutla na. Ngayon, kahit na ang kanyang puso ay puno ng matinding panghihinayang, siya ay hindi na mababawi. Sabi nga sa kasabihan, hindi mapupulot ang natapong tubig. Sa sandaling ito, wala na siyang oras para bawiin ang kanyang espiritong sandata at mabangga lamang siya sa pag-atake ni Logan. Halos nahulaan niya ang kinalabasan. Tama na. Nang si Scott ay nasa kawalan ng pag-asa, si Sandro ay sumigaw ng may mahinang boses. Sa susunod na sandali, gumawa ng hakbang si Sandro, madaling natunaw ang mga atake nilang dalawa at nabigla silang bumalik sa kani-kanilang upuan. Bahagyang umupo si Logan. Bang! Hindi tulad niya, si Scott ay mabangis na umupo sa kanyang upuan, at ang kanyang noo ay nabasa ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon kanina, naramdaman niyang napakalapit na ng kamatayan, at ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Walang saysay na pagsisikap. Sa sandaling ito, ang mapanghamak na boses ni Logan ay pumasok sa mga tainga ni Scott, na nagdulot kay Scott na tila siya ay tinamaan ng kidlat, at ang kanyang mukha ay agad na namula. Ngunit nagkataon na wala siyang paraan para makasagot. Kung tutuusin, mas mababa talaga siya kay Logan. For a time, nakaramdam siya ng hiya at sama ng loob. Bagamat hindi niya tiningnan ang mga tingin na ipinutok sa kanya ng mga tao sa paligid, nahulaan niya na tiyak na maraming mga tingin ng panlilibak.
Sandro. Sa wakas, ibinaba ni Scott ang kanyang ulo at huminga ng malalim bago sinabi kay Sandro, aalis ako sa Dynasty Martial Competition sa pagkakataong ito. Pag-withdraw. Bagamat maikli ang pananalita ni Scott, ito ay determinado at mapagpasyahan. Itong si Scott ay hindi kayang tiisin ang isang maliit na suntok, tama ba? Natigilan si Alvin. Samantala, ang figure ni Scott ay kumislap upang mag-transform sa isang mabilis na umaagos na liwanag na umalis sa second class na lugar na pinagmamasdan bago umahan sa kalangitan at naglaho sa abot tanaw. Sa sandaling umalis si Scott, ang mga taong naruroon ay bumalik sa kanilang katinoan, at umiling sila. Walang sino man ang umasa na hindi matatanggap ni Scott ang pagkatalo sa ganitong lawak. Sandro, mukhang ang numero 1 eksperto ng iyong Darkstone Empire ay hindi talaga ang pinakamalakas na batang henyo ng iyong Darkstone Empire. Tumingin ang matandang lalaki na pinangalanang Lane kay Sandro at bumantong hininga. Ang pag-alis ni Scott ay naging sanhi ng pagkatulala ni Sandro, at nakabawi siya sa kanyang pagkagulat sa sandaling ito nang marinig niya ang matanda. Kahit na hindi ko akalain na si Logan ay makakataglay ng ganoong kultibasyon sa loob ng maikling panahon ng isang taon. Ang pagbabago ni Logan ay isang bagay na hindi inaasahan ni Sandro. Kanina, sinabi niya na sa mga batang henyo ng iyong Darkstone Empire, tanging sina Alvin at Lizardo lang ang may kwalipikasyon para maging kalaban niya. Nagulat na sabi ng matanda, Sandro, ang iyong Darkstone Empire ay talagang nagtago ng iyong lakas. Mukhang bukod sa taong ito, may isa pang 2 batang henyo sa iyong Darkstone Empire na mas malakas kaysa sa tinatawag na number young expert, Scott, ng iyong Darkstone Empire. I wonder kung sino yung 2. Nang matapos magsalita ang matanda, puno ng interes ang tono nito. Ang grupo ng mga kabataang henyo ng Holdwin Empire sa likod ng matanda ay nakabawi din mula sa pagkabigla na naranasan nila mula sa eksena noon, at binigay nila ng may interes ang natitirang 8 kabataang henyo ng Darkstone Empire. Malinaw, labis silang na-curious kung sino ang Alvin at Lizardo na iyon. Sa ilang sandali, sinundan nila ang tingin ng iba pang 6 na batang henyo ng Darkstone Empire upang makuha ang sagot na gusto nila. Napakabata. Nang bumaba ang kanilang mga tingin sa binata na nakasuot ng violet at binata na nakasuot ng pula na nakaupo, sila ay nabigla. Hindi ba sila masyadong bata? Sa gitna ng 2 taong nauna sa kanila, ang binata na nakasuot ng pula ay dapat na halos 30, samantalang, ang binata na nakadamit ng violet ay nasa 25 lamang, gaano man sila tumingin sa kanya. 667. Ang 2 kabataang ito ang itinuring na tunay na mga kalaban ng batang henyo na iyon ng Darkstone Empire na nasa ika-7 antas ng Void Initiation Stage at naiintindihan ang ika-7 Saber Concept. Bahagya silang hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay ayon dito, kung gayon ang 2 binata na ito ay hindi ba nabubuhay sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas? Sa totoo lang, hindi lang ang grupo ng mga batang henyo mula sa Holdwin Empire ang hindi naniwala dito, kahit ang 6 pang kabataang henyo ng Darkstone Empire ay ayaw maniwala dito. Si Logan na nagtataglay ng lakas upang durugan si Scott makalipas ang 1 taon ay naging dahilan ng kanilang pagkagulat. Kung ito ay ayon sa sinabi ni Logan, hindi ba't ang mga lakas nina Alvin at Lizardo ay sapat na para durugin din si Scott? Sa ganitong paraan, hindi ba masyadong walang halaga ang numero 1 eksperto ng kanilang Darkstone Empire? Sa loob lang ng 1 taon, nalampasan siya ng 3 tao na lubos na mas mababa sa kanya noong 1 taon. Alvin. Lizardo. Sa totoo lang, kahit si Sandro ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Kung si Alvin lang, hindi siya magdududa. Ngunit kapag isinama kay Lizardo, naging sanhi ito ng bahagyang pag-aalinlangan niya. Swoosh! Biglang umalangaw-ngaw ang alon ng hangin na tumatagos sa tainga mula sa malayo. Kasabay nito, isang figure ang nakatayo sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Kaagad, ang grupo ng mga tao mula sa Darkstone Empire at Holdwin Empire ay nalipat ang kanilang mga tingin. Karaniwang ipinagbabawal ng kalangitan sa itaas ng cage battle arena ang mga martial artist na tumayo doon sa himpapawid.
Ang mga miyembro lamang ng Cage Battle Arena at mga miyembro ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ang maaaring tumayo sa kalangitan sa itaas ng arena. Sa kasalukuyan, ang taong nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena ay isang binata na nakasuot ng puti. Ang binata ay nasa edad na 35 na may malamig na hitsura at mga kilay na nakahilig pataas, at siya ay may magandang tindig. Siya ang taong namumuno sa Dynasty Martial Competition. Bahagyang nagulat si Alvin. Gaano ka bata? Sa totoo lang, hindi lang si Alvin ang nagulat, maging ang mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang imperyo at ang mga manunood na nakaupo sa third class na lugar na nanunood ay nagulat sa edad ng binata na nakasuot ng puti. Kung tutuusin, ang mga taong namuno sa Cage Battle Arena noong nakaraan ay hindi bababa sa mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Tanging isang host na may mabigat na lakas ang nagawang pigilan ang mga alipin at demonyong hayop na sumasailalim sa mga labanan sa hola, samantalang, ang lakas ng isang tao ay naitugma sa isang katandaan sa isang tiyak na lawak. Tinatanggap ko ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 36 na empire sa Dynasty Martial Competition ng ating Dark Cloud Dynasty. Ako ang host para sa unang yugto ng pagpili ngayon. Malamig ang ekspresyon ng binata na nakaputing damit habang dahan-daang nagsasalita. Kasunod nito, nagbago ang tono ng binata na nakasuot ng puti, at dumiretso siya sa punto, direktang nagsasalita tungkol sa layunin ng Dynasty Martial Competition na gaganapin ngayon. Sa kabuuan, ang pangwakas na layunin ng Dynasty Martial Competition na ginanap ngayong araw ay ang magpasya sa pinakanamumukod tanging 30 kabataang henyo mula sa 360 kabataang henyo ng 36 na empires. Ang 30 batang henyo na ito ay makikipag-ugnayan sa mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty bukas at makikipagkumpetensya para sa mga kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Dapat matagal nang alam ng iba ang mga patakarang ito, di ba? Napansin ni Alvin na hindi nagulat ang mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang empires na nakaupo sa second-class spectating area nang marinig nila ang binata na nakasuot ng puti. Sa susunod na walang oras, ang binata na nakasuot ng puti ay nagsimulang ipakilala ang mga tiyak na alituntunin ng martial competition. Si Alvin ay seryosong nakinig. Ang mga patakaran para sa Dynasty Martial Competition ngayon ay napakasimple. Ang 360 batang henyo ay kukuha ng bawat isa ng may bilang na command token na pagmamayari nila at sasailalim sa advancement selection ayon sa pagkakasunod-sunod sa mga command token na ito. Dahil sa dami ng tao, sabay-sabay tayong magdaraos ng 10 laban sa simula. Bukod dyan, may espesyal na itinalaga para itala ang resulta ng bawat laban. Kakasalita lang roon ng nakaputing damit na binata nang may lumipad na 10 figure mula sa ibaba at pumwesto sa likuran niya. Ito ay 10 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na walang ekspresyon ang mga mukha, na para bang sila ay 10 estatwa. Malinaw, ang mga taong ito ang namamahala sa pagtatala ng mga resulta ng mga labanan. Ang unang round ng pagpili ay mag-aalis ng kalahati ng mga tao, at ang ikalawang round ng pagpili ay muling mag-aalis ng kalahati ng mga taong natitira. Sa oras na iyon, 70 na tao na lamang ang mananatili. Pagkatapos na mapagpasyahan ang 70 tao, muling magbabago ang mga patakaran. Kung ang isang batang henyo na may magandang lakas ay naalis dahil sa masamang kapalaran at nakaramdam ng pagkadismaya, pagkatapos ay bibigyan ka ng pagkakataon sa huli, at magkakaroon ka pa rin ng pagkakataong makuha ang isa sa huling 30 posisyon. Ang binata na nakaputi na nakadamit ay natapos ng magsalita ng sabay. Kasunod nito, oras na upang gumuhit ng mga token ng command. Swoosh! 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 9 na matuli na figure ang lumipad sa kalangitan at ayon sa pagkakasunod-sunod ay bumaba sa isa sa mga second-class na lugar na nanunood. Ito ay 9 na kabataang lalaki na may malawak na tray na gawa sa kahoy sa kanilang mga kamay, at ang tray na gawa sa kahoy ay natatakpan ng 40 command token na gawa sa metal. Ang mga command token na ito ay nakaharap pababa, na ang kanilang mga likod ay nakaharap, at sila ay mukhang pareho mula sa kanilang hitsura.
Mukhang ang pagguhit ng mga command token ay nangangailangan sa amin na pumili ng isang command token sa aming sarili, samantalang, ang mga command token na ito ay may ganap na magkakaibang mga numero sa mga ito. Ang boses ni Lizardo ay pumasok sa tainga ni Alvin. Ma'am. Tumango si Alvin. Matagal na ang nakalipas nang ang binata na may dalang tray na gawa sa kahoy ay kakababa pa lang sa kanilang second-class spectating area, ang kanyang spiritual force ay tahimik na nagunat upang takpan ang mga command token sa wooden tray. Bagamat ang espiritual na lakas ni Alvin ay hindi maaaring gamitin bilang isang mata, nagamit pa rin niya ang kanyang espiritual na lakas para makita ang mga uka na nakasulat sa command token at matukoy ang numerong nakasulat sa mga ito. Ang mga numero ng 40 command token na ito ay random talaga. Mayroong no. 3 command token, no. 52 command token, at no. 327 command token. Walang kahit katiting na pattern sa kanila. Ngayon, halos nakumpirma na ni Alvin na ang mga command token sa mga tray na gawa sa kahoy na nasa kamay ng siyam na binata ay pinaghalo-halo, at walang pattern na dapat sundin. Halimbawa, ang binata na dumating sa second-class spectating area na si Alvin at ang iba pa ay mayroon lamang isang command token no. 3 na may numero bago ang no. 10 sa gitna ng 40 command token sa wooden tray. Ang no. 1, no. 2, at no. 4 hanggang no. 9 na ay wala lahat sa tray na gawa sa kahoy. Ang mga batang henyo ng kabuoang 4 na empires ay nasa lugar na pinagmamasdan ni Alvin, at ang kabuoang 40 katao ay ganap na tumutugma sa 40 command token. Ang binata ay unang pumunta sa gilid ni Alvin, at ang 9 na kabataang henyo ng Darkstone Empire ang unang naglabas ng kanilang command token. Kung ang iyong imperyo ay walang sapat na mga tao, kung gayon ang kinatawan, mangyaring iguhit ang lote sa lugar ng ika-10 batang henyo. Mamaya, kapag turn na ng command token na hawak ni representative, ang taong lalaban sa nagmamay-ari ng command token na ito ay automatikong aaban sa susunod na round. Dumating sa gilid ni Sandro ang binatang may hawak ng tray at kinausap si Sandro. Malinaw, alam niya ang bagay na iniwan ng isa sa mga batang henyo ng Darkstone Empire. Sige. Tumango si Sandro, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay na may balak na gumuhit ng command token. Teka. Tumawag si Alvin kay Sandro. Tumingin si Sandro kay Alvin na may naguguluhan na ekspresyon. Alvin, ikaw. Kuya. Tumingin si Alvin sa binata na may hawak ng tray na gawa sa kahoy at nagtanong na may bahagyang ngiti. Pagkatapos nating gumuhit ng mga token ng command, paano isasagawa ang mga laban sa pagpili ng advancement? Ang may-ari ng command token no. Isang ay lalaban sa may-ari ng command token no. 3, ang may-ari ng command token no. 3 ay lalaban sa may-ari ng command token no. 4, at iba pa. Matinding pasensya ang paliwanag ng binata. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin at pagkatapos ay tumingin kay Sandro habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Sandro, mangyaring piliin ang ika-5 command token mula sa kaliwa sa gitna ng hilera ng command token na pinakamalapit sa iyo. Hindi mapigilan ni Sandro na matigilan nang marinig niya ito, dahil hindi niya alam kung bakit hihilingin sa kanya ni Alvin na piliin ang command token na iyon. Ngunit ganoon din sa kanya kahit anong command token ang pinili niya. Kung tutusin, kahit anong command token ang pipiliin niya, makakatulong ito sa may-ari ng isa pang command token para umasenso. Halimbawa, kung pinili niya ang command token no. 1, kung gayon ang nagtataglay ng command token no. 2 ay mananalo ng walang laban at sumulong, samantalang, kung siya ay humugot ng command token no. 28, kung gayon ang may-ari ng command token no. 27 ay uusad. Whoosh! Itinaas ni Haring Rong ang kanyang kamay at iginuhit ang command token na binanggit ni Alvin. Samantala, malinaw na nakita ng grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire na ang command token sa kamay ni Sandro ay command token no. 31. Kasunod nito, ang grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire ay nagsimulang pumili ng kanilang mga command token.
Matapos magsimulang pumili ang lahat, sina Alvin at Lizardo ay sumama sa kanila, at ang tingin ni Alvin ay mahigpit na nakalock sa isa sa mga command token ngayon. Ang command token na iyon ay nasa sulok at walang nagpakita ng interes dito. Dahan-dahan lamang na binaliktad ni Alvin ang command token na pag-aari niya pagkatapos na makuha ng iba pang 8 kabataang henyo ng Darkstone Empire ang kanilang mga command token. Sa sandaling ibigay ni Alvin ang kanyang command token, ang binata na may hawak ng tray ay natigilan. Natigilan din si Sandro. Ang natitirang 8 batang henyo ay natulala. Langit. Ano ang nakita ko? 32. Habang tinitingnan ni Lizardo ang command token sa kamay ni Alvin at tinitingnan ang command token sa kamay ni Sandro, hindi niya maiwasang umiling at bumantong hininga. Alvin, talagang hindi masama ang swerte mo, dahil direkta kang umaban sa unang round. Ang command token sa kamay ni Sandro ay itinuturing na pag-aari ni Scott na umalis. Kahit sino man ito, hanggat nakatagpo nila ang command token ni Scott, makukuha nila ang pribilehiyong direktang umaban, at ngayon, ang pribilehiyong ito ay nakuha ni Alvin. Hindi. 32. Ang command token sa kamay ni Sandro ay no. 31. Sa ilalim ng maraming tingin ng inggit, inalis ni Alvin ang no. 32 command token. Samantala, isang nagulat na voice transmission ang pumasok sa tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Alvin. Ikaw. Paano mo nalaman? Ang voice transmission na ito ay eksaktong kay Sandro. Kanina, kahit na naramdaman ni Sandro na kakaiba ng hilingin sa kanya ni Alvin na piliin ang command token na iyon, hindi niya alam kung bakit gustong gawin iyon ni Alvin. Noon lamang nakita ni Sandro ang command token no. 32 na iginuhit ni Alvin sa kanya na pagtanto na ang lahat ng ito ay isang bagay na pinlano ni Alvin. O marahil, alam ni Alvin ang mga numero sa ilalim ng mga command token na ito noon pa man. Intuition. Sabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Intuition. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Sandro at hindi siya naniwala sa kalokohang sinabi ni Alvin. 668. Anong biro? Maaari ba itong maramdaman sa pamamagitan ng intuition? Sa sandaling ito, natural na napansin ni Alvin na hindi siya pinaniwalaan ni Sandro, ngunit hindi na siya nagpapaliwanag pa. Sa katunayan, natural na hindi umaasa si Alvin sa intuition para malaman na makukuha ni Sandro ang no. 32 command token, at hindi siya umasa sa intuition para lang makuha ang no. 31 command token. Maaga nang umakyat ang binata na may hawak na tray na gawa sa kahoy sa lugar na pinagmamasdan ni Alvin, ang kanyang espiritual na lakas ay nagunat na upang tingnan ang mga numero sa 40 command token. Dalawa lamang sa mga command token sa tray ang magkasunod, at ito ay no. 31 at no. 32. Ito ay tiyak na dahil dito na ang lahat ng mga sumunod na pangyayari ay nangyari. Hiniling niya kay Sandro na iguhit ang no. 31 command token, at sa halip ay iginuhit niya ang no. 32 command token. Hanggat ito ay isang inscription master na bihasa sa pagkontrol sa spiritual force, halos sinumang inscription master ay may kakayahang makita ang mga numero sa mga command token na ito na nasasaklawan. Isip ni Alvin sa kanyang puso. Dahil dito, hindi niya naisip na siya ay pambihira sa anumang paraan. Alvin, ikaw. Baka nasa inscription master ka. Sa ilang sandali, isang gulat na boses ang narinig sa tainga ni Alvin, at iyon mismo ang boses ni Sandro. Malinaw, nakabawi na si Sandro mula sa kanyang naunang pagkagulat at nakapagsigawan na ng tumpak na paghatol. Sa pagkakataong ito, si Alvin ay hindi na nagpatuloy sa paghula at bahagyang tumango. Dahil dito, hindi napigilan ni Sandro na umiling at bumantong hininga, at pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission at sinabing, dahil nagagamit mo ang iyong espiritual na lakas para makita ang mga numero sa mga command token na ito, sapat na upang ipakita na ang iyong lubos na kasanayan sa kontrol ng iyong espiritual na lakas, at ang iyong mga natamo sa Art of Inscription ay mataas.
Sa totoo lang, nakakagulat ang likas mong talento sa martial daw, kaya bakit mo pag-aaksayahan ng panahon ang pag-aaral ng Art of Inscriptions? Kung hindi mo pinag-aralan ang Art of Inscription, tiyak na mas lalakas ang iyong lakas ngayon. Nang matapos siyang magsalita, tila nang hihinayang si Sandro. Saganang kanya, dahil mataas ang mga natamo ni Alvin sa Art of Inscriptions, hindi direktang kinakatawan nito na si Alvin ay nagsagawa ng masusing pagsisikap dito at nag-aksaya ng maraming oras dito. Kung magagamit ni Alvin ang oras na ito na nasayang niya sa kanyang cultivation, tiyak na magiging mas malakas pa ang lakas ni Alvin. Natural na napansin ni Alvin ang panghihinayang na ipinahayag sa kanya ni Sandro, at umiling lamang siya at ngumiti rito. Tanging siya lamang ang nakakaalam na ang kanyang mga natamo sa Art of Inscriptions ay minana mula sa Rebirth Martial Emperor, at hindi siya nag-aksaya ng anumang oras dito. Alvin, naisip ko na una kitang makikitang lumaban. Ngayon ay mukhang hindi na mangyayari iyon. Umupo si Lizardo sa tabi ni Alvin at umiling. Ang command token na kanyang iginuhit ay no. 237. Ang swerte ko, anong masasabi ko? Nagkibit balikat si Alvin at walang kahihiyang nagsalita, at hindi siya namula sa kahihiyan o huminga ng malalim. Parang totoong dahil sa swerte niya kaya nagkataon lang na nabunot niya ang command token no. 32. Ngunit hindi ito pinagdudahan ni Lizardo. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Lizardo na hiniling ni Alvin kay Sandro na gumuhit ng command token no. 31 kanina. Pagkaraan ng maikling sandali, ang lahat ng 360 batang henyo ng 36 na imperyo ay naglabas ng command token na pagmamay-ari nila. Ang mga command token na ito ay nagpahiwatig ng isang natatanging numero. Ngayon, ang mga batang henyo na may command token no. 1 hanggang no. 20 mangyaring pumasok sa arena. Sa langit sa itaas ng arena, nakatayo ang binata na nakasuot ng puting damit, tila malamig ang mukha niya tulad ng dati habang nagsasalita siya ng malalim na boses. Samantala, ang 10 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki sa likod niya ay agad na nag-transform sa maraming umaagos na ilaw, at nang muli silang lumitaw, sila ay nakulat na sa kalangitan sa itaas ng iba't ibang lugar ng Cage Battle Arena. Ang 10 sa kanila ay sadyang nagkahiwalay ng medyo malayo. Lahat, mauna na ako. Sa grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire, may nakakuha ng command token no. 3, at inabisuhan niya si Alvin at ang iba pa ngayon bago lumipad palabas. Ang batang henyo na ito ay isang taong nagkaroon ng impresyon kay Alvin. Siya si Harley na nakipaglaban kay Logan noong araw na iyon, at ang sandata na hawak niya ay isang spirit fan. 1 taon na ang nakalipas, isa siyang martial artist sa ika-8 antas ng Void Prying Stage, at naiintindihan niya ang Advanced Saber Force. Talagang nakapasok na siya sa unang antas ng Void Initiation Stage pagkatapos ng 1 taon. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang tinitingnan ang figure ni Harley. Maaga nang magsalita si Harley, ang espiritual na lakas ni Alvin ay bumalot na sa kanya na parang anino, na naging dahilan upang ang kanyang paglilinang ay hindi makatakas sa pagtuklas ni Alvin. Unang antas ng Void Initiation Stage. Sa gitna ng mga batang henyo ng iba't ibang imperyo, bagaman hindi ito sa antas ng pagiging nasa ibaba, ito ay mas mababa sa karaniwan. Kanina, sinadyang nakita ni Alvin ang paglilinang ng mga batang henyo ng maraming imperyo. Sa kanila, ang pinakamahina ay ang ilang ika-9 na antas ng Void Prying Stage ng mga martial artist. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Ang pagsali sa Dynasty Martial Competition ay formalidad lamang para sa kanila. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Samantala, ang iba pang 19 na batang henyo ay lumabas mula sa kani-kanilang lugar na pinagmamasdan at nagtipon kasama si Harley. Ang mga may hawak ng command token no. 1 at no. 2, pumunta kayo rito. Sa ilang sandali, ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala sa pag-record ng mga resulta ng labanan ay nagsalita sa isang hindi malakas na boses, ngunit malinaw na pumasok ito sa pandinig ng 20 batang henyo na pumasok sa arena. Kaagad, 2 batang henyo ang mabilis na dumating malapit sa medyo may edad na lalaki.
Ang mga may hawak ng command token no. 3 at no. 4, pumunta kayo rito. Kasunod nito, nagsalita ang isa pang tao. Hindi nagtagal, dumating si Harley at isa pang batang henyo sa tabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala sa pagtatala ng mga resulta ng labanan. Ang natitirang 16 na batang henyo ay kumuha na rin ng kani-kanilang pwesto. Ang 20 batang henyo ay nahati sa 2 grupo na nakatayo sa paghaharap sa isa't isa. Malapit sa bawat grupo ng kabataang henyo na nakatayo sa paghaharap ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo na may solemn na ekspresyon, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gumanap bilang saksi. Magsisimula ang labanan anumang oras. Ako ay orihinal na nag-aalala na kung ang mga labanan ay dahan-daang isa-isa, kung gayon ang oras ng isang araw ay lubos na hindi sapat para sa 360 katao. Ngayon, ang 10 labanang ito na isinagawa ng magkasama ay lubos na mahusay. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso habang nakatingin sa 20 batang henyo na nakatayo sa paghaharap. Simulan na. Samantala, ang binata na nakasuot ng puti na nakatayo sa langit sa gitna ng arena ay biglang sumigaw ng may banayad na boses. Kaagad, ang mga batang henyo ng iba't ibang imperyo na kumalat sa 10 lugar ay sumalakay habang ginagamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Swoosh! 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 Maraming figure na napakabilis na nagsalubong sa isa't isa. Kahit saan sila dumaan, ang origin energy ay tumataas habang sinusundan sila ng concept na parang mga anino, at ang kanilang mga sandata ng espiritu ay mabangis na dumurog sa kanilang mga kalaban. Sa isang galaw lang, 6 na tao ang umamin ng pagkatalo. Ang lakas ng 6 na taong ito ay ganap na nalampasan ng kanilang mga kalaban, at sila ay lubos na walang puwang para sa paglaban. Kung hindi sila umamin ng pagkatalo, tiyak na matitinding sugat at mamamatay pa sila. Kung tutusin, sa isang entablado tulad ng Dynasty Martial Competition, kahit na sila ay pinatay, sila ay namatay para sa wala. Matapos umamin ng pagkatalo ng 6 na tao, umaban pa ang 6 na katao, samantalang parang nagngangalit na apoy pa rin ang nalalabing 8 tao. 8 tao na nahahati sa 4 na grupo ang nakakulong sa labanan. Bawat 2 tao na nakakulong sa labanan ay may maihahambing na lakas, at sila ay pare-pareho at nasa deadlock sa loob ng ilang panahon. Kabilang sa kanila ang Harley ng Darkstone Empire. Sa kasalukuyan, umasa si Harley sa Grade 5 Spirit Weapon na nasa kanya upang gamitin ang kanyang buong origin energy at first level na saber concept para makipaglaban ng matindi sa kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay katulad din ng unang antas ng Void Initiation Stage na martial artist na nagtataglay ng Grade 5 Spirit Weapon at First Level Concept, na naging dahilan upang ang lakas ng kanyang kalaban ay hindi mas mababa sa kanya. Ngunit bagamat pare-pareho ang kanilang lakas, ito ay isang laban ng karanasan sa pakikipaglaban at iba't ibang kakayahan sa panahong tulad nito. Om! 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 Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumipad palabas ang Grade 5 Spirit Fan sa kamay ni Harley upang mag-transform sa hugis fan na saber na ilaw na tumakip sa kalangitan at bumalot patungo sa kanyang kalaban. Whoosh! Sa kamay ng kalaban ni Harley, isang Grade 5 Spirit Spear ang biglang yumanig habang ang matulin na mga imahe ng sibat ay parang mga anino upang harangin ang hugis fan ng mga saber na ilaw na tumatakip sa kalangitan. Bang! 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 Sa tuwing kumikislap ang Grade 5 Spirit Sword, magkakaroon ng fan-shaped sable light na nawasak. Ngunit sa kasamaang palad, halatang handa si Harley, at sa sandaling tuluyang nabura ng kanyang kalaban ang hugis fan ng mga ilaw ng saber at ang kanyang kalaban ay nagpakita ng isang kampante ng ngiti, mabilis siyang tumamal na parang kidlat. Swoosh! Om! Kasabay ng panginginig ng figure ni Harley, tila nag-transform siya sa isang saber na direktang kumikislap patungo sa kanyang kalaban, at ang spirit fan sa kanyang kamay ay naglalabas pa nga ng alon ng mga tunog na tumatagos sa tainga mula sa pagpunit sa kalangitan. Sayang! Ang lakas ng taong ito ay hindi mas mababa kaysa kay Harley. Nang makita niyang matatalo na ni Harley ang kanyang kalaban, umiling si Alvin at naawa sa kalaban ni Harley.
Ang kalaban ni Harley ay nagbigay kay Harley ng pagkakataon na samantalahin dahil sa kanyang kawalang ingat. No. 3 ang nanalo. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala sa pag-record ng kinalabasan ng labanan sa pagitan ni Harley at ng kanyang kalaban ay nagsalita ng may malamig at walang pakialam na boses. Kasabay nito, isang papel at brush ang lumitaw sa kanyang kamay habang sinimulan niyang i-record ang kinalabasan. Ito ay isang magandang laban. Si Gao Yuhao na pinasabog ang kanyang kalaban na lumilipad gamit ang kanyang pamaypay sa kritikal na sandali ay bahagyang ngumiti sa kanyang kalaban at tumango. Salamat sa pagpapakita ng awa. Taos-pusong sagot ng kalaban ni Harley. Malinaw niyang alam na kung hindi dahil binago ni Harley ang kanyang atake sa isang pag-atake gamit ang tagiliran ng fan sa isang napapanahong paraan, namatay na siya sa ilalim ng fan ni Harley, at hindi lamang nasugatan sa loob. Kung ikukumpara kay Harley na nagpapakita ng awa, ang 6 na iba pang tao ay ganap na naiiba. 6 na tao na pare-parehong kapareha ang namumula ang mga mata habang nakikipaglaban. Sa huli, 2 ang namatay at 1 ang nasugatan ng husto. Ang iba pang 3 tao na nakakuha ng tagumpay ay bahagyang nasugatan. Hindi masama. Nang makita niya si Harley na nagbabalik na matagumpay at nagdudulot ng karangalan sa Darkstone Empire, tumango si Sandro ng may kasiyahan. Hindi masama ang karakter ni Gao Yuhao. Nagpuri si Alvin sa kanyang puso habang nakatingin kay Harley na bumalik sa kanyang upuan. Ang mga batang henyo na naglabas ng command token no. 21 hanggang no. 40 pumasok sa arena. Samantala, muling nagsalita ang binata na nakaputing damit. Ako na po. Ngumiti si Alvin. Kahit na alam niyang wala siyang kalaban-laban para sa labanang ito, lumipad pa rin siya para makipag-ugnayan sa iba pang 18 kabataang henyo. Kasunod nito, sinimulan silang tawagin ng 10 nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanilang tabi. Ang may-ari ng command token no. 31 at no. 32, halika rito. Nang marinig ang boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, diretsyong tumungo si Alvin. Nang makita niyang si Alvin lang ang lumapit at ang natitirang mga kabataang henyo ay pamwesto na, sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nasaan ang ibang tao? Anong number mo? Kasunod nito, ang nasa katanghaliang lalaki ay tumingin kay Alvin at nagtanong. 669. Hindi. 32. Sagot ni Alvin. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pagkatapos ay tumingin siya sa paligid habang lumalabas ang kanyang boses. Nasaan ang may hawak ng command token no? 31. Kasabay ng pagsasalita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagkagulo ang third class na lugar na nanunood. May taong hindi pumapasok sa arena para makipaglaban. Okay lang na pumasok at umamin ng pagkatalo. Eksakto. At saka, ang binatang ito na nagtataglay ng no. 32 command token ay maaaring isang mahina. Maraming mga manunood ang nag-usap ng masigla. Swoosh! Sa sandaling ito, isang binata na nakadamit bilang isang manggagawa ng cage battle arena ang sumikat at dumating sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang kisap mata. Panginoon, isang batang henyo mula sa Darkstone Empire ang umalis sa huling sandali. Ang kinatawan ng Darkstone Empire ay gumuhit ng command token bilang kapalit nito, at ang tiyak na no. 31. Paliwanag ng binata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naunawaan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin. No. 32 dahil wala ang may-ari ng command token no. 31 sumulong ka sa labanang ito. Si Alvin, na pinaghandaan ito noon pa man, ay hindi man lang nagulat, at diretso siyang lumipad. Ngayon lang naintindihan ng grupo ng mga manunood sa third class spectating area kung ano ang nangyayari. So ganyan yan. Ang swerte talaga ng binatang ito. Oo. Kung hindi, base sa edad niya, malamang na-eliminate na siya sa unang laban. Pero ngayon, direkta na siyang umaban. Maraming manunood ang napag-usapan. Ang kanilang mga salita ay hindi inakala na si Alvin ay talagang malakas at naramdaman lamang na ang swerte ni Alvin ay napakabuti.
Habang bumalik si Alvin sa kanyang upuan, muling nagsalita ang binata na nakasuot ng puti. Simulan na. Kasunod nito, ang iba pang 18 kabataang henyo ay nagsimulang lumaban ng matindi. Ang ilan sa kanila ay umamin ng pagkatalo, samantalang, ang isa pang bahagi sa kanila ay lumaban hanggang sa mapait na wakas. Automatikong umaban si Kuya Darfield. Ang swerte niya talaga. Sa first class spectating area, nabalot ng gulat ang magandang mukha ni Irish. Young miss, baka hindi swerte. Umiling si Elder Kong. Bilang isang inscription master din, natural na alam niya ang pambihirang kakayahan ni Alvin sa pagkontrol sa kanyang espiritual na lakas, at malabong nahulaan ni Elder Kong na ang lahat ng ito ay sadyang ginawa ni Alvin. Ha! Naguguluhan ang ekspresyon ni Irish habang nakatingin kay Elder Kong na may nalilitong ekspresyon. Young miss, huwag kalimutan. Si Brother Alvin ay isa ring namumukod tanging inscription master, at bilang isang natatanging inscription master, napakadali para sa kanya na makita ang mga numero sa command token sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang spiritual force at piliin ang command token na gusto niya. Dahan daw ang paliwanag ni Elder Kong. Lolo Kong, ang ibig mong sabihin ay sinadya ni Kuya Darfield na pumili ng command token na maaaring automatikong umaban. Hindi tanga si Irish, at pagkatapos ng paalala ni Elder Kong, agad siyang nag-react sa nangyari. Tumango si Kuya Kong. Natural na hindi alam ni Alvin na nakita na ni Elder Kong ang kanyang maliliit na pandaraya. Kasalukuyan, bumalik si Alvin upang umupo sa tabi ni Lizardo, at tahimik siyang nakatingin sa langit sa itaas ng cage battle arena. May 3 grupo ng mga batang henyo na matinding nakikipaglaban. Para sa kapakanan na mapanalunan ang isa sa 30 posisyon sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition ngayon, lahat ng mga batang henyong ito ay nagsusumikap ng kanilang buong lakas at nahihirapan ng husto. Bang! Sa lalong madaling panahon, isang batang henyo ang nasugatan ng husto, at nakuha ng kanyang kalaban ang huling tagumpay. Hindi nagtagal, isa na namang batang henyo ang napatay at naging stepping stone ng kanyang kalaban. Sa loob ng ilang panahon, 2 tao na lang ang natitira sa matinding pakikipaglaban. Ang 2 taong ito ay palaging magkatugma sa lakas at hindi makapagpasya kung sino ang mananalo. Ngunit hanggang ngayon, silang 2 lang ang nakakulong sa labanan sa langit sa itaas ng cage battle arena, at ang tahimik na paligid ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa kanila. Sa susunod na walang oras, ang isa sa kanila ay bahagyang nagambala, samantalang, ang kahihinatnan ng pagiging ginulo ay direktang natalo ng ibang tao. Sa oras na ito, isa pang 10 katao ang sumulong mula sa mga nagtataglay ng command token no. 21 hanggang no. 40. Nagpatuloy pa rin ang Dynasty Martial Competition, at isa-isang pumasok sa arena ang mga batang henyo ng Darkstone Empire. Nang hindi nagtagal, pumasok na rin si Logan sa arena. Ang kalaban ni Logan ay isang binata na may bahagyang mapagmataas na ekspresyon mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang batang henyo na ito ay walang kahihiyang nagyabang sa unang tingin kay Logan. Anak, mukhang 30 pataas ka na, di ba? Kung matino ka, aminin mo agad ang pagkatalo mo at umuwi ka na para uminom ng gatas. Ang boses ng mga batang henyo ay hindi mahina, ngunit kumalat ito sa buong cage battle arena. Kaagad, ang mga taong naruroon ay nakatitig kay Logan. Mukhang malakas ang kalaban ng taong ito. Nakikita natin sa kanyang mga mayayabang na salita na kung wala siyang kakayahan, maglalakas loob ba siyang ipahiya ang isa pang tulad nito. Pero, kung ikukumpara sa kalaban niya, mas bata talaga siya. Needless to say, hindi naman masama ang composure niya, as he's able to maintain his calm even until now. Ang grupo ng mga manunood sa 3 klase na lugar ng panunood ay masiglang nag-usap. Hinangaan pa nga ng maraming tao ang pagiging mahinahon ni Logan. Si Alvin lang at ang iba pang mga tao sa 2nd class spectating area na kinaroroonan niya ay may ibang atmosphere. Halos lahat ng nasa 2nd class spectating area na ito ay nakakita ng lakas ni Logan gamit ang kanilang 2 mata. 7 antas ng Void Initiation Stage. 7 antas ng Saber Concept.
Hanggang ngayon, ang isang martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas ay hindi pa lumitaw sa gitna ng mga batang henyo ng iba't ibang empires, at walang mga martial artist na nakauunawa sa ikapitong antas ng konsepto. Masasabing si Logan ang batang henyo na may pinakamalakas na lakas na pumasok sa arena hanggang ngayon. Ngunit ang katotohanan ito ay alam lamang ng lahat ng taong naruroon sa lugar na nanunood kung saan naroon si Alvin. Ang kalaban ni Logan ay halatang mula sa ibang lugar na pinagmamasdan at hindi napansin ang eksena ni Logan na inihayag ang kanyang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na lakas upang durugan ang ikalimang antas ng Void Initiation Stage na Scott at pilitin si Scott na sumuko sa paglahok sa Dynasty Martial Competition. Sa ilang sandali, lahat ng nasa nanunood na lugar na kinauupuan ni Alvin ay tumingin sa kalaban ni Logan na may mga titig ng awa. Bagamat si Logan ay mukhang napakahusay at tila hindi niya narinig ang mga nakakainsultong salita ng kanyang kalaban, lahat ng mga ito ay maaaring mahahalata na ang puso ni Logan ay malamang na matagal nang napuno ng apoy ng galit. Naghihintay lamang si Logan ng pagkakataon na hayaan ang kanyang apoy ng galit na sumire sa kanyang kalaban. I only hope that you can walk the walk. Don't be unable to receive a single strike of mine. Tumingin si Logan sa kanyang kalaban at nagsalita ng walang pakialam. Anong biro? Ang kalaban ni Logan ay malamig na umungol sa pang-aalipusta, at pagkatapos ay nagsimulang mapuno ang kanyang katawan ng malawak na origin energy. Whoosh! Sa kalangitan, 8 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nabuo at inihayag ang kanyang paglilinang. Ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Agad-agad, hindi mahalaga kung ang mga manunood sa third-class spectating area o ang iba't ibang kinatawan at mga batang henyo mula sa Empire sa second-class spectating area, lahat sila ay napasigaw sa gulat. Pagkatapos ng lahat, isang ika-6 na antas lamang ng Void Initiation Stage na batang henyo ang lumitaw bago ito, at ang batang henyo ay gumamit lamang ng isang hakbang upang talunin ang kanyang kalaban at umabant ng maayos. No wonder ang yabang niya kanina, at hindi man lang nagdalawang isip na ipahiya ang kalaban niya. So it turns out that he's actually a 6th level Void Initiation Stage martial artist. Sa Dynasty Martial Competition ngayon, ang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage martial artist ay itinuturing na isang bihirang eksperto. Kahit na ito ay halos na kumpirma na makukuha niya ang isa sa huling 30 posisyon ngayon. Kung ang kanyang kalaban ay hindi umamin ng pagkatalo ngayon, malamang na siya ay tamaan ng kamalasan kapag ang labanan ay talagang nagsimula. I think aamin na agad ang kalaban niya sa pagkatalo. Maraming tao sa third class at second class spectating areas ang nagbulungan sa talakayan at hindi napigil ang manghula. Sa kasamaang palad, mabilis nilang napagtanto na sila ay mali. Nang harapin ang cultivation na ipinahayag ng kanyang kalaban, ang ekspresyon ni Logan ay nanatiling hindi nagbabago, at nakatayo siya doon sa kalangitan na hindi gumagalaw na parang bundok nang walang kahit kaunting intensyon na aminin ang pagkatalo. Simulan na. Sa sandaling ito, nagsalita ang binata na nakasuot ng puti. Ngunit, sa sandaling ito, ang iba pang 18 kabataang henyo ay nagkaroon ng pambihirang sandali ng hindi pakikipaglaban, at ang kanilang mga tingin ay sa halip ay bumaba sa kalaban ni Logan at Logan. Anak, dahil hindi ka umaamin ng pagkatalo. Tapos ipapadala na kita sa impyerno ngayon din. Ang kalaban ni Logan ay nagsiwalat ng isang mapagmataas na ngiti habang siya ay kumikislap, at tila siya ay naging isang bulk zone ng hangin na humampas patungo kay Logan. Sa kalangitan, isa pang 10 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang nabuo sa anyo. Whoosh! Ang grade 5 spirit weapon na ginamit ng kalaban ni Logan ay isang pambihirang sledgehammer, at ang sledgehammer ay mabilis na napunit sa langit na parang isang cannonball, at tila may dalang walang katulad na lakas. Bang! Binasag ng sledgehammer si Logan na para bang gusto nitong durugan si Logan para maging meat biscuit. Si Logan ay gagawa ng hakbang, sabi ni Lizardo kay Alvin. Tumango si Alvin, dahil napansin din niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Logan. Talagang wala sila sa parehong antas. Umiling si Alvin. Sa ganang kanya, ang labanang ito sa harap niya ay walang suspense. Ngunit,
hindi lahat ay nag-iisip ng katulad ni Alvin, at maraming tao ang nadama na mahirap para kay Logan na takasan ang kamatayan. Ngayon, kahit na gusto niyang aminin ang pagkatalo, hindi siya darating sa oras. Minsan, ang pagmamataas ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng buhay ng isang tao. Maraming tao ang umiling, at ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang ipikit ang kanilang mga mata. Hindi pa tiyak kung sino ang mapupunta sa impyerno. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Logan. Nang ang karamihan sa mga tao ay natulala dito. Lumipat si Logan. Ang origin energy ay agad na tumaas sa ibabaw ng katawan ni Logan, at sa susunod na sandali, siya ay tila nabuo sa isang napakalaking saber na palm unit sa kalangitan at madaling nakaiwas sa sledgehammer ng kanyang kalaban na hamampas sa kanya. Mamatay! Kasunod nito, si Logan ay sumigaw ng kidlat at nakarating na siya sa itaas ng kanyang kalaban. Biglang, lumitaw ang isang spirit saber sa kamay ni Logan, at agad itong namulaklak sa isang napakatalim na saber na ilaw na bumababa sa kanyang kalaban. Gotcha! Ang kalaban ni Logan ay tinadtad sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang dugo ay nag-spray sa buong kalangitan. Sa sandaling ito, ang binata na may puting damit na namamahala sa pamumuno sa Dynasty Martial Competition ay umungol sa mahinang boses, at sa pagtataas ng kanyang kamay, sumipol ang hangin mula sa kanyang palad habang nagdadala ng nakakagulat na alon ng init. Ang origin energy ang tumakip sa kalangitan at may dalang mabigat na konsepto ng apoy na palm unit sa kalangitan habang ito ay tanggayin at sinunog ang durog na bangkay ng kalaban ni Logan at ang dugong bombalot sa kalangitan na naging abo. Ang galaw ng binata na nakasuot ng puti ay mabilis na parang kidlat, at ang mga sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa itaas niya ay hindi nabuo bago kumalat. 9th Level Void Initiation Stage. 9th Level Fire Concept. Habang nakatingin siya sa binata na nakasuot ng puti, hindi mapigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, malamang isa siya sa mga batang henyo na sasali sa Dynasty Martial Competition bukas. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. 670. Higit sa lahat, miyembro siya ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Sa pagkakataong ito, tiyak na kasama siya sa 3 taong inirerekomenda ng Imperial Family. Habang nag-iisip si Alvin, masigurado siya. Ngunit ang napansin ng mga taong naruroon ay iba sa napansin ni Alvin. Maraming mga tingin ang bumaba kay Logan, at ang pagkamangha mula sa simula hanggang sa pagkabigla sa dulo, ipinakita nito ang kanilang pagkagulat kay Logan. O marahil, sa sandaling iyon kanina, nakilala nilang muli si Logan. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Isa talaga siyang 7th Level Void Initiation Stage na martial artist. Hindi ko naisip. Talagang hindi ko naisip. Napakalakas talaga ng lakas niya. I was originally thinking na madudurog siya hanggang mamatay sa hampas ng martilyo ng kalaban niya. It's simply unexpected. Sinong mag-aakalang isa talaga siyang 7th Level Void Initiation Stage martial artist? Nakakalungkot din ang kalaban niya. Marahil, naisip ng taong iyon na dahil ika-6 na antas siya ng Void Initiation Stage martial artist, mababa ang tingin niya sa iba. Pero sa hindi inaasahan, talagang nasipa niya ang ganoong kaitigas na plato ng bakal. Hindi na kailangang sabihin, kung minsan, ang ilang mga bagay ay nakatadhana. Hindi mahalaga kung ito ay ang mga manunood sa 3 klase o sa 2 klase na lugar ng panunood, maraming mga tao ang umiling at bumantong hininga ng emosyonal. No. 73 ang nanalo. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala sa pag-record ng mga resulta ni Logan ay nakabawi mula sa kanyang pagkagulat at inihayag. Si Logan ay sumulong. Nang bumalik si Logan sa second-class spectating area, maraming nakapaligid na manunood ang tumingin sa kanya na may mga titig ng pagpipitagan. Siyempre, may mga nakatingin din sa kanya ng masama. Sa isa pang second-class na lugar na pinagmamasdan, ang kinatawan ng isang imperyo ay nakatitig kay Logan na may mga mata na halos maghiwalay. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga kamao na mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi. Ang kanyang pamangkin ay pinatay ng taong ito.
Kahit na sa isang pagkakataong tulad nito, ang kanyang pamangkin ay tiyak na namatay ng walang kabuluhan, ngunit labis pa rin niyang kinasusuklaman si Logan at wala siyang ibang hinihiling kundi ang paghiwalayin si Logan. Kasabay nito, kasabay ng pagpatay ni Logan sa kanyang kalaban, ang iba pang 18 kabataang henyo ay sunod-sunod na gumawa ng hakbang. Ang mga labanan sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition ay masiglang isinagawa. Pagkatapos ng Logan at hanggang sa pumasok si Lizardo sa arena, isa pang 37 antas na Void Initiation Stage na martial artist ang lumitaw, at para sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na mga martial artist, mayroong higit pa, mga 20 o higit pa. Nang hindi nagtagal, pumasok si Lizardo sa arena. Si Lizardo ang may-ari ng command token no. 237. Swish! Umalangaw-ngaw ang isang espadang tumatagos sa tainga. Ang kalaban ni Lizardo, isang batang henyo sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage ay agad na pinutol ni Lizardo ang sinturon, at nahihiya niyang itinaas ang kanyang pantalon habang inamin ang pagkatalo at umalis. Ha. Sure enough, isang alon ng tawa ang bumungad sa paligid. Ang orihinal na seryosong kapaligiran ng Dynasty Martial Competition ay ganap na nawasak. Kasabay nito, sumulong si Lizardo. Napakalakas ng batang magsasaka ng espada na ito. Sa isang hampas lang, naputol na niya ang sinturon ng kanyang kalaban, at mula sa simula hanggang sa huli, ang sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa langit ay hindi man lang nagkaroon ng oras na magkenden sa anyo bago maghiwa-hiwalay. Kahit na hindi natin matukoy ang kanyang paglilinang mula sa sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Ngunit sa palagay ko ang kanyang paglilinang ay hindi bababa sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Ito ay sigurado. Kung wala siya sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage, imposibleng maging napakabilis ng kanyang espada. Isa pang ika-7 antas ng Void Initiation Stage martial artist. Hanggang ngayon, mayroon ng 5 martial artists sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage sa gitna ng mga batang henyo ng iba't ibang empires. Mayroon pang 1/3 ng mga young geniuses na hindi pa nakapasok sa arena. Ipinapalagay ko na ang isa pang 2 o 3 ika-7 antas ay walang bisa na yugto ng pagsisimula ng martial artist na siyang lalabas. Sa ilalim ng mga alon ng mataong talakayan, bumalik si Lizardo upang umupo sa tabi ni Alvin. Lizardo. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap habang ang isang bahagyang naguguluhang ekspresyon ay bumalot sa kanyang mukha. Kanina, kahit na umatake si Lizardo, hindi siya gumamit ng kahit isang piraso ng sword concept, na naging dahilan upang mas lumalim ang pag-uusisa sa puso ni Alvin. Sa anong antas na unawaan ni Lizardo na nasa ika-8 antas ng Void Initiation Stage ang kanyang sword concept? Ang saber concept ng Logan ay napabuti ng napakabilis kaya nakakagulat. O si Logan ay nagtataglay ng concept fragment, at ito ay isang saber concept fragment. Nang maisip niya ang kasalukuyang pangunawa ni Logan sa saber concept, hindi maiwasan ni Alvin na hulaan ang ganito. Bukod dito, hindi niya nagawang iikot ang kanyang ulo kung bakit mabilis na sumulong ang saber concept ni Logan. Kung si Logan ay nagtataglay ng saber concept fragment, tiyak na si Lizardo ay magkakaroon ng sword concept fragment. Sa ganitong paraan, ang mga natamo ni Lizardo sa sword concept ay dapat na malampasan ang mga natamo ni Logan sa saber concept. Nang mag-isip siya hanggang dito, huminga ng malalim si Alvin. Kung talagang ganito, kung gayon ang hindi inaasahang pagkikita ni Lizardo at Logan ay talagang nakakagulat. Kahit na ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ay mas mababa kaysa sa kanya, hindi ito gaanong mababa. Sa sandaling ito, bukod kina Alvin at Logan, ang mga tingin ng lahat ng naruroon sa lugar na ito na nanunood na kinunan kay Lizardo ay ganap na naiiba. Sandro, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit siya pinapurihan ng iyong Darkstone Empires na si Logan mula pa noong una. Ang kanyang lakas ay talagang hindi mas mababa sa Logan. Ang kinatawan ng Holdwin Empire, ang matandang lalaki na pinangalanang Lane, ay sumulyap kay Lizardo bago tumingin kay Sandro at bumantong hininga. Ang iyong Darkstone Empire ay talagang nagtatago ng maraming mahuhusay na tao. Napaawang ang sulok ng bibig ni Sandro nang marinig ito.
Sa kasalukuyan, ang lakas ni Lizardo ay talagang hindi mas mababa sa Logan. Senior Lane, masyado kang mabait. Sina Logan at Lizardo na magkasunod na nagbigay ng karangalan sa Darkstone Empire ay naging sanhi ng labis na pagmamalaki ni Sandro na kinatawan ng Darkstone Empire, at siya ay hindi mahahalata na superior kapag kaharap ang kinatawan ng Holdwin Empire ngayon. Ngayon, medyo inaabangan ko ang pagganap ng isa pang batang henyo ng iyong Darkstone Empire na sineseryoso ni Logan. Habang nagsasalita siya, bumaba ang tingin ng matanda kay Alvin. Napatingin si Sandro kasama ang matanda. Alvin. Ngayon, kahit siya ay hindi maiwasang mabigla sa kanyang puso. Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ni na Logan at Lizardo ay talagang nabigla sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, kahit sa anong aspeto, palaging nahihigitin ni Alvin sina Logan at Lizardo ng walang pag-aalinlangan. Kahit ngayon, nang makita niya na sina Lizardo at Logan ay nakakuha ng mga hindi inaasahang pagtatagpo ng kanilang mga sarili na nagbigay daan sa kanilang mga lakas na tumaas ng husto kung ihahambing mula noong isang taon. Kahit noon pa man, maganda pa rin ang tingin niya kay Alvin. Kaya ganoon din ang inaasahan niya sa pagganap ni Alvin. Natural na napansin ni Alvin ang mga titig ng matanda at ni Sandro, ngunit wala siyang pakialam. Bumaba ang kanyang tingin sa langit sa itaas ng arena, at pinanood niya ang mga pares ng mga batang henyo na nakikipaglaban sa isa't isa. Tahimik na dumaloy ang oras. Sa susunod na walang oras, ang unang round ng pagpili ngayon ay halos sa dulo. Sa mga huling bahagi ng unang round, isa pang dalawang henyo sa Void Initiation Stage ang lumitaw sa ikapitong antas. Bang! Kasama ng pang-anim na antas ng Void Initiation Stage na batang henyo na tinalo ang isa pang ika-anim na antas ng Void Initiation Stage na batang henyo, ang unang round ng mga selection ay opisyal na natapos. Ang unang round lamang na ito ay nagtanggal ng 180 katao. Siyempre, maraming mga tao ang hindi nagbitiw sa kanilang pag-aalis. Halimbawa, ang pang-anim na antas ng Void Initiation Stage na martial artist na huling natalo. Kung hindi dahil sa kanyang malas at nagkataon lang na nakatagpo siya ng ika-anim na antas ng Void Initiation Stage na martial artist na mas malakas sa kanya, tiyak na isa siya sa mga taong umaban. Ngunit hindi siya nababalisa, dahil alam niyang may pagkakataon pa siya. Natapos na ang unang round ng mga selection na ito. Pagkalipas ng 15 minuto, magpapatuloy ang ikalawang round ng mga selection, at 70 katao ang matatanggal muli. Ang binata na nakasuot ng puting damit ay nakatayo sa langit sa itaas ng arena habang nagsasalita siya sa isang napakalakas na boses na kumalat. Sa loob ng 15 minuto ng oras, ang 10 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na namamahala sa pag-record ng mga resulta ay nagtipon-tipon at nagsimulang pag-isahin ang mga resulta at ilista ang pagkakasunod-sunod ng mga labanan, samantalang, ang grupo ng mga batang henyo na sumulong sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na makahinga. Sandro, iniisip ko na ang ating Holdwin Empire ay maaaring makipagkompetensya sa iyong Darkstone Empire at makita ang mga kabataang henyo kung saan panig ang makakatayo hanggang sa wakas. Ngayon ay tila hindi na kailangan para dito. Napatingin ang matanda kay Sandro habang umiiling at bumaantong hininga. Ngayon, malinaw na ang sitwasyon. Ang mga batang henyo ng kanilang Holdwin Empire ay mas mababa sa mga batang henyo ng Darkstone Empire. Ang Darkstone Empire ay may 2 batang henyo sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas at isa pang batang henyo na pinaghihinalaang nasa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Ang kanilang Holdwin Empire ay mayroon lamang 2 pang-anim na antas na Void Initiation Stage na mga batang henyo at lubos na hindi maikumpara sa Darkstone Empire. Ang grupo ng mga kabataang henyo ng Holdwin Empire ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa kahihiyan nang marinig nila ito, at naramdaman nilang itinapon nila ang mukha ng Holdwin Empire. Samantalang hindi mahalaga kung ang mga batang henyo ang naalis o hindi, ang lahat ng mga batang henyo ng Darkstone Empire ay nakaupo ng tuwid na may makikinang ng ngiti sa kanilang mga mukha. Sa 9 na batang henyo ng Darkstone Empire, 3 ang naalis. Sa 10 batang henyo ng Holdwin Empire, 5 ang naalis. Dahil sa resulta ng Darkstone Empire, bahagyang nagulat si Alvin. Ang ikalawang round ng mga selection, magsimula.
Wala pang oras, 15 minuto na ang lumipas, at muling umalangaw-ngaw ang boses ng binata na nakasuot ng puti, dahilan para hindi mapigilan ng lahat na kiligin at bumalik sa kanilang katinoan. Tulad ng para sa 10 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na namamahala sa pagtatala ng mga resulta, kinuha na nila ang kani-kanilang mga posisyon. Ang mga nagtataglay ng command token no. 1 hanggang no. 4 na po, hanggat naka-advance ka sa unang round, pagkatapos ay lumapit ka. Nagsalita ang binata na may puting damit. Pagkatapos ng unang round ng pagpili, kalahati ng mga tao sa mga may-ari ng command token no. 1 hanggang no. 4 na po ay inalis na, at 20 tao na lang ang natitira. Ito ay sapat lamang upang pagsamahin ang 10 laban. Sa pagkakataong ito, 2 tao mula sa Darkstone Empire ang pumasok sa arena. Isa sa kanila ay si Harley. Yung iba, hindi. 32. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang tinitingnan ang numero sa command token sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinundan niya si Gao Yuhao upang umalis sa lugar na pinagmamasdan at makarating sa kalangitan sa itaas ng arena upang magtipon kasama ang iba pang 18 kabataang henyo. Ang mga may hawak ng command token no. 2 at no. 3, pumunta kayo rito. Direktang nagsalita ang isang medyo may edad na lalaki. Kaagad, si Harley na gumuhit ng command token no. 3 kanina ay sumama sa isa pang batang henyo. Malinaw, sa unang round ng pagpili kanina, ang no. 2 ay nanalo sa labanan na may no. 1 at umaban. Sa labanan sa pagitan ng no. 3 at no. 4, sa halip ay no. 3 ang nanalo. Kasunod nito, sunod-sunod na nagsalita ang iba pang 9 na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang mga may-ari ng command token no. 30 at no. 32, pumunta rito. Kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa silangan na nagsasalita, lumipad si Alvin. Pagkatapos ni Alvin, isa pang binata ang sumunod na parang anino. Malinaw, siya ang may-ari ng command token no. 30 at kasabay nito, siya ang kalaban ni Alvin para sa labanang ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.